to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or nang. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Alright, 22 minutos na naglabay sa alas 4. Padayon kita sa natong mga balita. Gritsen Barito, lusot sa reklamo kasumpay sa nawarang ng mga sabungero. Ginbasura sa Department of Justice ang reklamo nga igin-file kontra sa aktres nga si Gritsen Barito, ngan pero pang igin-reklamo kasumpay sa nawarang nga sabungero. Sa 120 ka baypay nga joint resolution sa ring sang lupon sa mga prosecutor, nga speculative and uncorroborated ang ebidensya kontra sa kinatawag nga Pitmaster Alpha Group nga ginungayan daw ni Barito. The Patidungan Brothers ang nagaligar lang nga ini nga mga tao nagatender sa meeting din ang desisyon ang ginhimo pagsirot sa nanlisbot nga sabungeros siring sa desisyon. Kundi waray nagpapakita nga sira naghatag sa direkta nga pagmando, participated in logistics, or had knowledge of the specific abductions. Ang ira ginaligar nga pagtugot durante sa meeting ang diri ginsuportahan sa bisan anong dokumento, recording, or independent witness dugang pasinik. Siring liwat sa desisyon nga miskin nakadto si Barito nga iba pa nga personalidad sa mga nagbi-meeting nga gintalakay ang krimen. Diri ni masisiring nga nakigkonsabo sira labot kung may patinuod sa intensyon ng partisipasyon. Tungkol sinisiring sang lupon nga ibasuran reklamo kontra sa grupo tungkol sa gawadan sa merito. Without prejudice, should future evidence arise linking them directly to the unlawful detentions. Sa dugang pangabalita, nabalik si Yu Frank. Mararanasan House of Representatives ang mas sigurado nga pag-istorya para sa mga balaod kontra political dynasties. Upod din nga panukala sa mga prioridad sa Pangulo sa Kongreso. Base sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms, Chairperson Zaya Alonton Adyong nakaschedule na ang preliminary hearing sa January 13, 2026. Ngan plano nera nga ig-api ang publiko sa diskusyon. Ginsiring pa ni Adyong nga napapanahon na nga harampangan ang isyo kay karuig san katawhan nga magkamiadak sin kaklaruhan an nga tanan. Masunod nga ginpahayag sin ni House Speaker Faustino D. III nga an anti-dynasty bill usa sa mga prioridad nga panukala san Kamara. Para naman kan Manila Representative Ernesto Dionisio Jr., usa ini nga klaro nga makusog nga mensahe nga seryoso ang Malacañang sa pagdususan balaod. Ginsang-ayunan niya ang panginahanglan nga klaro nga may pahayag kung nano ang definisyon sa political dynasty ngan kung paano mabalanse ang demokrasya para hatagan ng publiko sin mas damo nga kapilian nga kandidato para sa mga posisyon sa gobyerno. Balitang artista, Zia gumagtusad sa Serbia para masiguro nga tinuod nga tao ang naging mister niya nga nakilala niya online. Iginistorya ni Zia Kizwan nga sa online niya nakilala ang iya naging mister nga si Alexa Raubul ngan para masiguro nga ungod nga tao ang kambang niya online kung magtupa si Zia sa Serbia kundi na-star ang uli tao. Sa naglabay nga episode sa Fast Talk with Boy Abunda ginpagyanan sa Kingdom Talk si Zia kung paunan o niya nakilalan si Alexa. We just met naturally, siring ni Zia nga waray na itudlo kung paano sila nagkakilala ni Alexa online just through natural mutual interest organically online. It happens more nowadays, but it's also something that can definitely still be unsafe. You have to be very cautious.
Sobra nga paraning liwat ak sa itong nga oras siring pa niya. I'm not even on the mga apps or anything like that, so I didn't know. Ano ba yung protocol dito? Paano makipag-eyeball? How do I stay safe? Tungod naging magkasundo sira siring ni siya nga nagdesisyon siya nga kumadto sa Serbia para personal nga makitan si Alexa kahuman ang pinakabulan nira nga komunikasyon online. I was really like, okay, I want to go there and make sure you're real. Siring ni siya, baka makatfish ako dito. Sa malapakan siya, diri daw natuod dayon sa Alexa nga kumadto siya sa Serbia sang nidaging pakita niya ang plane ticket nga ginpalit niya. 27 minutos ang naglabay sa alas 4 ngan mabalik sa pagbasa naman sa mga opinion sa opinion pages sa naton na mga tagsa-tagsa nga mga payagan, mga periodiko. At yan ay mga pahibaro sa kontrol. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayo. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala. Tayo ay magmahal ng walang kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y maghilom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo. Pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pabibigay. This is the celebration of the birth of Jesus, and to once again dedicate ourselves and our lives to that service. Iba-iba man ay isa tayo.
Bagong Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay iisa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Alright, 33 minutos naglabay sa alas 4. Ngadi kita sa kolom ni Barry Gutierrez, usapang barikada. Panalo ng taong bayan. Kadaugan sa taong bayan. December 10, 2025 issue sa Abante una sa balita. Ang desisyon sa Korte Suprema sa ninaglabay nga semana nga ibalik sa PhilHealth ang 60 bilyones pesos ang dirila simple nga pagmadinaugon sa balaod. Usay ni nga pahinundom, klaro nga pahinundom sa mga ada sa poder. Ang salapi sa mga tao, labi na ang nagagahin para sa panglawas sa mga mulupyo, ang diri angay himuon nga gatasan sa mga politiko. Usak sa mga nag-file sa sininga petisyon sa ring ni Barry Gutierrez. Ngandigan pa sa pagtikang klarado ang panuyo. Diri angay labtan ang pundo sa PhilHealth lamot kon inihian para sa kapulsanan sa mga miyembro. Nakahamtang mismo sa balaod sa Section 11 sa Universal Health Care Act nga anuman nga reserba nga pundo sa PhilHealth ang para padakuon ang benepisyo sa mga miyembro o ibanan ang ira kontribusyon diri para gastusan ang ibang proyekto sa mga politiko. Nagtikang ini nga isyu sa 2024 budget nga may nakasingit nga guti nga probisyon nga may dako nga epekto. Sigun sa Special Provision 1, subparagraph D, sa Chapter 63 sa General Appropriations Act, GAA, pwede kuwaon sa gobyerno ang excess funds sa mga government corporations ang ibalhin sa National Treasury para punduan ng mga inatawag nga unprogrammed appropriations. Sa isang iglap, igin kikilala nga sobra ang 89.9 billion pesos nga pundo sa PhilHealth. Ngan sa 60 bilyones pesos dinhi ang iginbalhin na antes pa man manginlabot ang Korte Suprema. Ang nasasalin nga 29.9 billion pesos na italwasla tungod sa petisyon nga ginfile ni Barry Gutierrez nga sa TRO nga igin gawasan Korte. Yan na, aklarado na. Illegal. Talapas sa konstitusyon ang ginhimo sa Kamara ng Senado. Diri pwede baguhon sa GAA ang mismo balaod nga gin-aprobahan sa Kongreso. Diri pwede itago sa usa nga budget provision ng pagamindar sa usa nga substantive law. Sanglit may Article 6, Section 25, Paragraph 2 sa Konstitusyon. Para pugnan ang sugad nga klase nga rider o ang gas nga provision sa balaod nga angay partila sa budget. Ngan kung tutuson, saktong-sakto ang timing sining nga desisyon. Sabot nga sa wala tuo nga iskandalusan korupsyon, kadaman ang konektado liwat sa mga pundo nga iginbalhin sa unprogrammed appropriations. Diri naman siguro aksidente ngan sa lapi nga ginkuha tigan sa PhilHealth ang naingad tuliwat sa pondo nga gingamit para sa mga proyekto nga flood control nga yana ang nadadabig sa dako nga anomalya.
Sa madali nga pulong, guti na gingamit ang salapi nga panbulong para punduhan ang pangurakot. Sanglit oo, ini ang kadaugan. Kadaugan para sa balaod, kadaugan para sa panlawas. Kadaugan para sa mga Pilipino nga nagtatrabaho kada adlaw nga nagbabayad sa kontribusyon para sa serbisyo nga angay nira makuha. Pero diri pa human ang laban. Damo pakit nga ginhulat nga desisyon tikan sa Korte Suprema. Kaupod na ang desisyon sa kaso nga igin-file namon kontra sa confidential funds ni VP Sara Duterte sa tuig 2022. Parihula ang prinsipyo sa lapi, pera ng bayan ito, diri personal nga gatasan. Yan na kahit papano may rason para maghiyom. Kaysa panahon nga mga puros kawadan pananagutan, may pagmadinaugon nga nagpapakita nga diri pa tuluyan nga nawara ang saysay sa balaod. Kadaugan ini, diri la para sa korte, kundi para sa tanan nga mga Pilipino nga natuod nga ang pundo ng bayan ng para sa bayan, diri para sa mga kurakot. Amon to na kolom ni Barry Gutierrez, usapang barikada, panalo ng taong bayan. Gadi naman kita sa kolom ni Edwin Santiago, Talagawa, adik sa atensyon. December 10, 2025, isyo sa Nabante Una sa balita. May mga tao nga baga natural na nga ginihila sa pagkita sa kada kwarto nga ira ginsusudlan. Diri ni pirmi sayop, diri luwat ini pirmi nakakaabala. Pero may usa ini nga klaradong pahiwatig parte sa dinamika sa ugnayan sa sulod sa nanuman nga grupo. Ang likas nga karuyagon sa natensyon ang kumakapit sa mga puwang nga diri napupunan. Sa usa nga organisasyon, pamilya o samahan, ang sinuman nga permiada sa but nga saniksina ang permi produkto sa duwa nga bagay. Una, usa nga personal nga uhaw nga maiya na diri na babaton. Ikaduha, usa nga palibot nga diri maaram magtakda sa tubtuban. Diri sa dangan basta ganyan lang talaga sila. Ang sugod sini nga pagkitaan baga pagkarawat nga normal nga maubos ang oras san tanan para sa usa. Kung pasagdan, hinay-hinay ini nagiging kultura. May tao nga permi may istorya, permi may drama, permi kinanglan pamatian sa pagtikang mahamabaw pa ini. Kundi diri waray pagiha na igin requirements ang grupo ang pag-ikot sa ira. Diri na naton namamalayan ang kusog sa mga kaupod ang umiikot na sa pagbalansi kung paanano sira pagigiuson. Pamamatian o papakalmahon, ngandida na igin mabugat ni Pikto. Ang tensyon, ang manggad, ginkukuha nira ini nga waray katugutan. Sa kabilang banda, may malay kit nga kada tao ang may gintigtikangan. Marahil diri sila gintatagan sa espasyo sadto. Tingali didto sila nakakuha sa pag-abat nga importante sila. Pero diri karo egsignon nga angay umundang ang tanan para la sa ira padayon nga pag-angkon. An empathy, an diri pagsurrender. Diri luwat ini paghatag sa pribileyo nga ubuson ang kusog sa iba. Ang tinuod nga malasakit ang may kakabit nga pagtatakda sa tubtuban. Nauubos ang grupo kung usala ang ginmamangnuan. Sa sugad nga punto, importante kitao ng papel sa mga personalidad nga ada sa mata sa publiko. Diri angay maging pribilehiyo ang atensyon, angay maging tungkulin ini nga kaptan sa may pagtahod sa igkasitao. Ang sinuman nga may plataporma ang angay mas mahirot sa paagi sa pag-angkon sa espasyo. Diri kinanglan gumuliat para mabatian. Diri kinanglan maghinambog para mapansin. Mas bugos ngan mas tangkod ang mensahe nga iginpasa kung ginuna ang substansya kaysa aringasa.
Ang responsable nga paggamit sa natensyon ang nagiging ehemplo sa mga nagkikita. Nakapupugong ini sa kultura nga sensasyon nga nagpapakusog sa kultura sa pagtahod. Kung may kusog ang ira boses, mas may kusog ang dapat nga ira pagsasaalang-alang. Kung ginsuri naton ang mga organisasyon nga marigon, mapapansin nga diri sila naglalaom sa usa nga persona nga permi kinahanglan sumikat. Ang enerhiya ang pantay nga nadaloy. Ang merito ang naikot. May lugar ang mamingaw. May kapulsanan ang diri permi nakikitaan. Ang sugad nga balanse ang nagpapakusog sa sumatotal. Nga nida, nauurma ang mas importante nga pakyana. Paano nato bangon ang naturalisa nga atensyon seeker sandiri ginbubuong anugnayan ngandiri gintutugutan ang panaabuso. Ano nga pitad ang maging bugos sa pagpapakahulugan nga ang oras nga atensyon ang diri waray tubtuban. Ang usang nga grupo nga klarado sa ira panuyo ang diri basta na titinag san aringasa sa usa nga tao. Kung may patakaran sa pagmimiting, sundon ini. Kung may agenda, tagan ini sa natensyon. Ang pagbalik sa estruktura ang mamingaw nga pagis ang pagsisiring diri umiikot ang kalibutan sa sinuman. Diri kinahanglan sa sermon, kinahanglan klaro. Ikadua, ang pag-atubang anangay kitaon bilang paghurma, paghubog. Diri tanan sa attention seeker ang tinuyo nga mapang-abala. Minsan, diri sira maram san bugat san ira ginihimo. Kung mahirot ngan kalmado sira nga napapahinunduman, mahigayon nga nagaan ang timpla nira. Kinahanglan la san tamang nga paagi ngan tamang nga panahon. Sa urhe, importante ang pahinundum, nga diri suklanan san kantidad, ang kadamo sa natensyon. May mga tao nga mas mamingaw pero mas mabugat ang kontribusyon. May mga tao nga diri nagbibiling sa natensyon pero nagbibilin sa epekto. Ang kalibutan ang diri lumalago sa aringasa kundi sa direksyon. Kung gamiton ang atensyon bilang ilaw, bilang usa nga hayag, nabulig ini sa tanan. Kung ginhimo ini nga spotlight o sala ang nakikita. Ang opinyon sa artikulong ito ay pawangakin at hindi ko makatawan kanino man o sa anumang organisasyon. Aman to ang kolom ni Edwin Santiago, talaga ba? Adik sa atensyon. 15 minutos antes an alas 5. Mabalik ka kauman sa mga paibaro sa control. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds.
I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 11 minutos antes sa alas 5, ang kita sa kaunom ni Carlito Evangelista, Buhay-Buhay sa Abante Tonight, December 10, 2025 issue. Kung 500 pesos lang ang budget, huwag mangarap ng 5,000 Noche Buena. May mga pakya na talaga sa kinabuhi nga miskin nanuan himuon mo, diri pagyapon mabaton. Pareho na lang sa national issue kada Desyembre. Kaya nano ka nagmaplano sa Noche Buena nga nakanidad 5,000 pesos kung ang sunod sa imo pitaka, 500 pesos la. Oo, 500 pesos la. Ngan ginpipinsar mong pagyapon ang ayat, keso de bola, spaghetti, pang-apat na pamilya, ng fruit salad nga pangmadiinan ang mga rikado. Sanglit madalas, sugad nga panahon, may mga harampang nga pre. Panmerindala ang budget naton. E nano ba fe, ang igin-imagine mo? Pasko kasi, national excuse, all around usage, pampalubag-loob, kahit wala talagang panglubag. Pero adi, ang realidad, makuri ang kinabuhi, waray bag-udida. Pero kung tulo o patla naman kam sa iyo balay, kaya niyo pagkasyahon ang 500 pesos. Di rin niyo kinahanglan sa fireworks level handa. Usa nga simple, matuhay nga spaghetti, matino nga spaghetti, guti nga manok, juice, nga diri diluted. Noche Buena na iton, di rin kinahanglan pan magpagmaka-event organizer sa nusa nga fiesta. Nga na di ang importante. Ayaw kainggit sa imo hiripid o Facebook friend nga todo flex sa nandam. May pahamon, may pa-desert tower, may fireworks pa sa background. Diri ka maram kung panano sila nakaluto siton. Arang pa sa aton, basta Pasko nga ni, basta New Year, kada mo sa nagpo-post sa nirahanda sa iratag-sa-tag sa nga balay.
Tapos nasiring Merry Christmas upon sa bugos nga pamilya. Happy New Year upon sa bugos nga pamilya. Ngan sa luyo ang irahanda. Ayaw kainggit kung makabasa kasi ni nga mga post sa Facebook. Diri ka maaram kung panano sila nakaluto siton. Diri ka maaram kung ginutang ba iton. Diri ka maaram kung kauman sa picture taking, nag-aragway na sira. Tungod kay may nagmi-message na sa panukot sa utang hulugan. Kung tutuson, usa sa mga perfect example nida, si Mariel Padilla mismo. Oo, may kaya, may kwarta, damo ang negosyo. Magarbo ang lifestyle, pero ada siya nakahimusan andam sa kandida nga 500 pesos. Si Mariel na yan Nang siring pa niya, Filipinos deserve better. Tama naman. Pero kung siya ngani nga may kwarta, may kapas, kaya maghimus ang vegetarian meal, ita pa ba ada nga mas higara sa diskarte nga pambugas-bugas la kada adlaw. Kung siya ngani nga nakahimos ang 500 pesos nga nutsubuina, kinano kita nga nagpapaka-stress nga kinanglan bugaton ang handa. Kinano ni ba baga pinagkakautangan ang bugos nga barangay para makapantay sa irahiripid. Diri ba pwede simple nga Pasko la pero tinuod? Hinunduman niyo. Diri nasusukol ang pagigugma sa kadako sa nayat. Diri nasusukol ang kalipay sa kapal san Quezon de Bula. Ang diri nasusukol ang kantidad mo sa kung nano kabungga ang ipopost mo sa Facebook. Kung 500 pesos la ang budget, 500 ang handa. Kung upat lakam sa iyo balay, kaya iton. Kung adton mga magyaman ngani, kaya magsimple lang handa. Kita pa ba nga expert sa paano ko ini pagagauson nga panfista nga handa, miskin ibanan ang hotdog? Sa panahon niya na, ang ungod nga magarbo, mawadton Pasko nga simple, ungod, waray utang, ngan waray magsusukot, pagabot sa January 3. Kurila, tingali sa sumbra mo nga pagpinarayaw, paginambog sa Pasko ngan sa New Year, pagabot sa bugos nga bulan sa Enero, waray nasulod. Permian imo ATM card kung kikita ka sa sulod, kung may sulod ba waray. Amad tuang kolom ni Carlito Evangelista, buhay-buhay sa pahayagan Abante tonight. Pangatapusan naton, sibakin agad ang mga abusado. The Bench Files ni Benji Alejandro. Usang ngayon, sagintin na naman sa panabuso ang nakapagulantang sa publiko. Usang ahente sa NBI ang nadakop kauman daw manutok sang pusil sa 5 nga sibilyan sa Parañaque. Ang pusil nga gingamit ang opisyal nga panagiya sa NBI. Ganan ahente ang naka-assign agud magpatupad sang balaod, kundi imbis magproteksyon na kahadlok ang iginhatag. Diri niya ngay baliwaraon bilang isolated case. Sa kada may sugan nga panitabo o turunabriyan ng samad sang gawadan sang pagtapod sang taong bayan sa mga institusyon sa justisya. Ang pusil ang simbolo sa otoridad, kundi kung gamiton sa panhadlok nagiging armas sang panabuso. Ang mga biktima, ang dirila 5 nga kabataan sa usa nga barangay. Sara ang representasyon sa mga mulupyo nga kada adlaw naglalaom ngan mga naada nakanoperme, naka-uniform ang tagapagtanggol, diri suspitsado. Hindi salarin, kundi kinano baga pautro-tro ang sugod nga eksena. Ang baton ang nakasentro sa sistema nga nagtutugot sa mga abusado nga magpabilin sa serbisyo. Sa ilarom sang ginatawag nga due process sira, anigin butangla sa holding center, pending investigation, padayon nga ginsusulduhan ngan kung nakabiling sa padrino o ninong nakakabalik sa iya pwesto. Sa pagbabalik, kadalasan balik liwat sa panabuso.
Ang due process ang importante sa demokrasya, kundi nagiging kalasag ini sa mga kurap, kundi maayos nga ipatupad. Di rin natin ginisiring kuwaon ang katungod sa kada akusado. Ang punto anangay malaksing ang klaradon proseso sa pananagutan. Kung may ebidensya sa panabuso, angay dayon mapatalsik sa serbisyo. Ang tinuod nga due process, ang diri angay maging palusot para sa kawadan sa disiplina. Ang proteksyon ang para sa inosente, diri para sa mga skalawags nga paotro-otro nga nagurubat sa dungog sa uniforme. Damo ang mga tuhay nga Pilipino nga waray trabaho, andang magserbisyo sa tangkod nga marangal, kay nano naton padayon nga ginpoproteheran ang mga kurap, kung pwede naman liwanan sa mga tao nga may malasakit nga integridad. Ang pagpapabilin sa mga abusado ang diri lakawadan sa justisya, kundi insulto sa mga mulupyo nga nagbabayad sa buhis nga naglalaom sa tuhay nga serbisyo. Kundi rin naton utdon ang ugat sa panabuso, padayon nga mabubulok ang sistema. Ngan sa kada pagbabalik sa nusa nga abusado sa serbisyo, usa na naman nga sibilyan ang pwede maging biktima. Sang deklarado ang panawagan, patalsikon dayon ang mga abusado nga men in uniform. Damon pwede sumaliwan sa ira. Mga Pilipino nga andang magserbisyo sa tangkod, waray padrino, ngan may malasakit sa bayan. Amon to ang kolom ni Benji Alejandro de Benz Files, si bakin agad ang mga abusado sa Abante Tonight nga pahayagan, December 10, 2025 issue. Waray naman kit oras sa diya naton news update, tikang kan Iya Frank Bolaño, work immersion student tigang sa Albayog City National High School. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Albayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Aton oras alas 5. Aton oras alas 5 yung punto san kulog. Maupay nga adlaw kalbayog aden aton mga balita sa para sa yana nga pangurason. Barangay Kabatuan Palapag Northern Samar, moida na Barangay Health Station. Pamatian tan detalles and report matigang ang Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Paglaom andara para sa mga residente san Barangay Kabatuan sa munisipyo san Palapag, Northern Samar sa pag-turnover san bago nga Barangay Health Station. Ini an may hana nga ginuungara san mga residente nga magkamayada kalugaringon nga pasilidad sa panlawas linabi na an mga nanay, senior citizens ug kabataan nga sadto na biyahe pa pera ka kilometro para lang makapagpakonsulta. Resulta san pagburobligay san COICA World Vision ug lokal nga gobyerno san Palapag an bag-o nga Barangay Health Station an kompleto san consultation room, delivery room, pharmacy ug lugar para sa health education, mga serbisyo nga sadto makuri maabot san komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Sa 637 nga college students sa Catbalogan City, kumarawat sin educational assistance. Pamatian tan report ni Yurens Acoba. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Gimpanguna sa Catbalogan City Government ang programa Ayuda Eskwela para magpaabot bulig sa mga college students tikang sa Samar State University, Samar College ng St. Mary's College of Catbalogan sa poblasyon 1 hanggang 13. Inkumpirma sa Catbalogan City Population and Youth Development Office
nga ubabot sa 637 beneficiaries ang nakakarawat sa educational assistance nga naglalakip sa suporta para sa padayon nga pag-eskwela. Sumala kan Mayor Dexter Uy, padayon nga papaningkamutan sa syudad nga mas damo pa nga estudyante ang makabenepisyo sini nga programa. Sa masunod nga mga tuig, paghatag suporta sa Sustainable Development Goal number 4 or Quality Education. Dugang paniya, ang ayuda eskwela nagpapakita sa dedikasyon sa city government sa paghatag sa mas haluag nga oportunidad para sa kabataan sa ilarom sa programa sa CPYDO. Para sa Bagong Pilipinas, Yoren Sacova, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Naghatag donasyon ang CKC Batch 81 para sa mga street sweepers sa syudad sa Kalbayog. Mamati kita sa report ni Raymart Dialagdon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpakita sa suporta sa komunidad ang Batch 81 sa Christ the King College. Pinaagi sa pagdonar sa long sleeve shirts para sa mga street sweepers sa syudad sa Kalbayog. Bisan mida na uniforme nga ginpapanhatag sa lokal nga gobyerno sa mga street cleaner, ini nga donasyon nagtutuyo paghatag dugang pag-ataman ngan pagpasalamat labi na yana nga panahon sa Pasko. Personal nga ginabot ni City Solid Waste Management Officer in Charge, Janet Ubong Kabuhat, ang mga donasyon nga gin-turn over kan Batch 81 President Ferdinand Tan Durante sa era annual reunion nga ginheld sa Red Iron Hotel dida sa December 7, 2025. Nagpasalamat liwat si City Mayor Raymond Uy nga usa sa espesyal nga pagbisita sa okasyon sa Batch 81 tungod sa era pagkilala sa papel sa mga street sweeper nga padayon nga magtatampo para mabilin malimpyoan ngan presentable ang syudad. Dugang pa ni Mayor Moon, ini nga pagpanhatag na suporta gyapon sa iya advokasya nga pagbulig o mabulig nga pag-aaghat sa publiko nga magbinuligay para sa kaupayan sang komunidad. Sumala naman sa mga organizers, karuyag san Batch 81 nga tagan san dungog ang mga street sweeper tungod kay bisan hilo man ira trabaho, siraan rason kon kay nano malinawig ngan maupay pang istayhan ang syudad kada adlaw. Para sa Bagong Pilipinas, Raymart G. Dialagdon, Work Immersion Students sa Kalbayog City National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Ini ang kabugusan sa natong balita para sa ina nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Para sa news updates, ako si Hugh Frank Bulanyo para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential